Parang ayoko naman i-reveal. Kailangan parang alam mo lahat ng bagay. Ngayong ika-31 araw ng Enero taong 2025, mga grupong inip nang ma-impeach si VP Sara nangalampag sa EDSA. Pros and cons of being a journalist. Unahin ko yung pros. Pros, syempre parang, alam mo yun, you are part of the history kasi nandun ka sa mismong area, situation na nangyayari yung insidente. Meaning, there's also a responsibility na dapat maayos yung pagbabalita mo. Another pros, siguro, syempre, na nakaka-meet or nakakakilala ka ng iba't ibang mga personalities at maraming tao. At syempre, nakaka-travel ka ng libre. Pero cons, siguro, isa lang. Kailangan parang alam mo lahat ng bagay. Parang know-it-all ka dapat, no? Kasi nga, journalist ka, reporter ka, dapat alam mo to. Hirap naman nun. When I started as a reporter during that time, typical lang. TV, mag-report ka sa radyo, yun lang. Tapos nirequire lang kami paunti-unti na mag-tweet pa noon, no? Mag-tweet hanggang sa unti-unti na kaming nire-require na mag-digital. Yakapin na yung unti-unting improvement or development ng digital. Mag-Facebook Live, maggawa ng mga captions on certain pictures, mag-picture ng mga insidente, then i-upload. Yun. So, yung requirement, going digital, yun yung nadagdag. But still exciting. My course in college was Bachelor of Arts, major in Communication Arts in UST. Need ba ng mass comm? Not necessarily. Ako, ang lagi ko sinasabi, ang course na ito, or ang trabahong ito rather, mas bagay ito sa mga nandito talaga yung puso or passion. So I think any course na tinake mo ng college or basta andito yung gusto mo talaga, you will end up here. Wow, mali moment. Yung hirap magpigil ng tawa during the live reporting. Sa-search nyo yan, malamang alias Otin. Oo. Bakit naman kasi gano'n ng pangalan ng alias, di ba? Pero well, nakakatawa siya or natawa ako just to defend myself, no? Kasi nung binabanggit ko siya, seryoso ako magbalita Tapos nung madiin kasi ako magsalita. So nung sinabi ko yung alias Otin, lahat ng tao na nasa harapan ko tumawa. Hirap magpigil. Kaya ko pa Pero kasi, bago ako sumalang sa live, tinatawanan ko na rin talaga yung alias. Not to prejudge and judge yung term, no? Pero, laugh trip talaga. Yun lang. Well, hindi ko pa rin makakalimutan yung first year ko as a reporter na nabigyan ako ng pagkakataong makapag-cover ng isang malaking storya, which is the Ramjen Revilla murder case. Hindi ka pa yata, wala ka pang buwang sa mundo nun. Pero, bakit siya malaki sa akin? Kasi yun yung parang nabigyan ka ng tiwala na humawak ng story. And kapag mamalaki ko yun, may exclusive ako dun Napasok ko yung bahay ni na Ramjen Revilla that time. At nauna ako nakapasok sa bahay nila na pagkatiwalaan din. At napakita ko, no, kung paano yung mga distansya ng mga lugar, ng kwarto, paano pumasok yung gunman. So, it's something na talagang memorable for me, personally. Pero in terms of memorable as a journalist, maaaring yung Bagyong Odette sa Cebu. Medyo kami doon, muntik na kami doon. Advice na rin siguro sa lahat, no? Na sa mga nag-aaral pa, probably, sa mga nag-aaral pa ngayon, I think you need to think about it now. Ano ba talagang gusto mong maging afterwards, after ng college? Kasi mahirap, yung aral ka ng aral, pero hanggang ngayon, hindi mo alam yung gusto mo na profession. Why? Para pag alam mo na yung gusto mong profession, as early as now, you still have time to improve the skills needed para doon sa profession na gusto mo. Whew! Natapos din yung oras ko, pero actually, ang dami pang tanong na hindi ko na nasagot, pero I had fun! Nakakatuwa pala itong sumagot, no? So please, huwag niyo kalimutang i-follow itong r/newsph community and of course, News 5 sa Reddit.